Hello! Welcome back sa Top 1 Pinoy Movie Recap. Pa-like and subscribe. Pamagat ng ating pelikula ngayon ay ang The Foreigner na pinalabas noong 2017. Eto na! Magsisimula ang kwento sa London, England, kung saan makikitang nasa sasakyan ang ating bida na si Kwan, na hinihintay ang kanyang anak na babae mula sa eskwela na si Fan, na nagmamadali sapagkat sinabi niyang mauubusan na siya ng damit sapagkat dalawa na lamang ang naiwang sukat para sa kanya. Tinanong ni Kwan kung kailan ipapakilala ni Fan ang kanyang kasintahan sa kanya. Sinabi niya na marahil ay matapos ang magaganap na ball. Sinabi ni Fan na ang pangalan ng kanyang kasintahan ay Chappie, na umarkila na ng sasakyan na mayroong sariling driver. Ganun na lamang ang pag-aalala ni Kwan para sa kanyang anak. Kaya't sinabi ng dalaga na hindi na niya kailangang mag-alala. Nang sila ay dumating sa isang kalsada kung saan dapat ay iparada ni Kwan ang kanyang sasakyan. Sinabi niya kay Fan na mamaya na ito bumaba, at hintayin muna siyang makapagparada ng kanyang sasakyan. Ngunit agad bumaba ang dalaga sapagkat nagmamadali itong maunahan ng ibang mamimili. Habang paparada na sana si Kwan ay may isang paatras na sasakyan ang kanyang nabangga. Bumaba sila at magsasalita pa lamang ang driver nito nang biglang may isang malakas na pagsabog na nagpatalsik sa kanya. Makikitang sugatan ang kanyang mukha at agad namatay ang driver ng isang sasakyan. Ngunit mas inaalala niya ang kanyang anak na pumasok sa tindahan ng mga damit. Sa isang command center ay may tumawag na hindi kilalang tao, na sinabing sila ang may gawa ng pagsabog ng isang bomba sa isang bangko sa Knightsbridge. Sinabi nilang sila ay miyembro ng authentic na IRA. Sa sunod na eksena ay dumating na ang mga taong tutulong sa mga biktima. Maraming sugatan at nasawi, nasa kasamaang palad. Isa na dito ang anak ni Kwan na si Fan, na niyakap niya ng mahigpit na may matinding pagtangis. Sa sunod na eksena ay pinakita ang isang kwarto na may mga kalalakihang nanunood ng balita tungkol sa pagsabog ng bomba. Sinabi sa balita na isang grupo ng terorista ang may gawa ng krimen. Biglang may kumatok sa kwarto at agad pinapasok ng nagbabantay ng mga lalaki. Doon pumasok ang kanilang kasama na nagtanong kung ilan ang kanyang napatay. Sinabi ng kasama niya na 12 ang kumpirmadong patay at mas madami ng 3 beses ang mga sugatan. Napakawalang hiya talaga. Sinabi ng kasama ng bomber kung nagkaroon ba ng problema, sumagot ito ng wala. At patuloy na sila sa napagplanuhang hindi na sila lalabas upang magtago laban sa otoridad. Habang nasa isang tagong lugar ang deputy minister na si Hennessy na kasama ang kanyang kalaguyo. Napakahusay, na ilang oras nang pinaghahanap ng mga tao, na walang alam sa nangyaring insidente. Doon ay sinagot niya ang tawag ng kanyang asawa na ilang oras na siyang hinahanap. Sapagkat nag-aalala din ang kanyang asawa, binanggit din na ilang gabi na siyang hindi umuwi sa kanyang asawa. Ngunit mas kinagalit ito ni Hennessy. Makikitang ganap ang kalungkutan ang nadama ng ating bida nang umuwi sa kwarto ng kanyang anak. Lalo nang makita niya ang mga pinakatatanging gamit ng anak doon na buo ang buong plano ni Kwan habang napuno ng galit ang kanyang dibdib. Si Hennessy naman ay biglaang pumunta sa isang pagpupulong ng mga pinuno ng London. Pagkatapos ay nakipag-usap si Hennessy sa isang babaeng ministro ng Britanya, na si Catherine Davies tungkol sa parehong issue. Pinipilit ni Davies kung may makukuha siyang impormasyon sa mga kasama niyang dating miyembro ng IRA. Sinabi lamang ni Hennessy na gagawin ang lahat. Ngunit humihingi siya ng pardon para sa mga taong nagtatago at may kaso. At ang hinihingi niyang pabor ay maabsuelto ang kaso, na hindi sinang-ayunan ni Davies. Pumunta si Hennessy sa kanyang trabaho at galit na hinarap ang kanyang mga nasasakupan at dating kasamahan sa IRA dahil sa pambobomba, na hinihiling na alamin kung sino ang responsable sa pagpatay sa mga sibilyan. Si Kwan ay nasa kanyang tahanan pagkatapos ng insidente, sa itaas ng restaurant na pag-aari niya. Siya ay binisita ng 2 detective, at ibinigay ang ilang kagamitan na kung pagmamay-ari ng kanyang anak na si Fan. Tinanong ni Kwan kung mahahanap nila ang mga bomber at parurusahan sila. Sumagot ang mga detective at tinitiyak nila sa kanya na gagawin nila ang lahat para sa hustisya. Sinabi ng mga detective na kung may tao nang maaaring tumingin at makasama niya. Sumagot si Kwan na wala na siyang pamilya. Makikitang pinuntahan ni Kwan ang isang police officer sa kanilang presinto. Matagal na naghintay sa lobby si Kwan na ayaw na sanang labasin ni Commander Bromley, ngunit sinabi ng kasama niya na hindi siya umaalis kahit anong dahilan ang kanilang sabihin. Kaya't wala siyang nagawa kung hindi kausapin. Sinubukang bigyan ni Kwan ang pulis ng pera na 20,000 pounds upang mahingi ang pangalan ng mga bomber. Dito sinabi ni Commander Bromley na huwag siyang gumawa ng kahit anong hakbang upang makausap ang mga bomber dahil sila ay tiyak na mapanganib na tao. Tinanong niya si Kwan kung anong taon sila dumating sa London.
Sumagot si Kwan na simula 1984 siya na ay citizen ng London, ngunit pinanganak siya sa China. Na tumakas sa Saigon matapos ang digmaan at tumakas papuntang Singapore. At nag-migrate na sa London. Nabanggit ng commander na may dalawa pa palang anak si Kwan bago si Fan, ngunit namatay sila ng pagtakas papuntang Singapore sa kasagsagan ng giyera. Habang natanong niya kung nasaan ang asawa ni Kwan, sumagot ito na namatay naman sa panganganak kay Fan. Talagang nakakaawa ang ating bida. Muling sinabi ni Commander na hindi na niya kailangang pumunta sa station araw-araw upang makipag-usap at kamustahin ang progreso sapagkat makakaabala lamang ito sa kanilang trabaho. Bakas ang lungkot sa mukha ni Kwan na umalis at sumang-ayon. Patuloy na nagsaliksik si Kwan para sa mga maaring tumukoy sa mga salarin. Habang siya ay nanood ng balita, doon ipinakita si Deputy Minister Hennessy na nasa isang interview. Na ipinakilalang dating miyembro ng IRA, sinabi ni Hennessy na ito ay marahil may kinalaman sa politikal na layunin. Ngunit mas may pagkakaiba ngayon, kumpara sa dating kalagayan ng London. Doon ay hindi na nawala ang atensyon ni Kwan sa telebisyon kahit na dumating si Lam, ang kanyang kaibigan at partner sa negosyo. Sinabi ni Lam na ilang araw na si Kwan na nagkulong sa kwarto. Pinakita si Hennessy ay nasa kanyang opisina nang makatanggap ng tawag mula kay Kwan na nagpakilalang biktima ang kanyang anak. Humingi ng tawad at nakiramay si Hennessy na siya man din daw ay may anak na babae. Ngunit pinilit ni Kwan na ibigay niya kung sino ang sangkot sa pangbobomba, ngunit tinanggi yun ni Hennessy na sinabing siya na ay naglilingkod sa gobyerno. At wala ng koneksyon sa mga terorista. Pinilit ni Kwan na dating miyembro ng IRA, si Hennessy at may malawak na koneksyon dito. Nagtalo ang dalawa sa telepono at ibinaba ni Hennessy ang telepono. Sumunod na eksena ay pinakitang galit si Kwan na sinunog na ang mga huling alaala ng kanyang pamilya. Kasama na ang larawan at ilang bahagi ng dyaryo kung saan naibalita ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Biglang pumasok si Lam at pinigilan si Kwan kung ano man ang ginagawa niya. Sumagot si Kwan na binigaw niya ang kanyang pamilya. Inabot ni Kwan ang isang dokumentong nagsasabing mula sa araw na yun si Lam na ang may-ari ng restaurant. Habang kumuha lamang ng kaunting gamit si Lam ay biglang umalis na si Kwan at sumakay sa sasakyan niya. Makikitang may binili sa isang grocery at naghanda ng ilang kagamitan tulad ng pagsira ng kanyang cellphone at pag-empake ng ilang gamit. Muling sinubukan pigilan ni Lam si Kwan ngunit hindi ito sumagot at makikitang nagpunta si Kwan sa lugar ni Hennessy sa Northern Ireland. Isang malayong biyahe at umaga nang siya ay dumating. Umupa ng isang pansamantalang lugar na matutuluyan si Kwan. Iyon ay para puntahan si Hennessy na nasa Ireland. Pinakitang pinuntahan niya ang opisina ni Hennessy at sinubukang pigilan si Kwan ng mga security at ng kanyang sekretarya. Sa pamamagitan ng pagkuha sa mga gamit nito, sinabi nilang ito ay grocery at nakakita din sila ng Swiss knife. Itataboy na siya palabas nang biglang lumabas si Hennessy sa ingay at sinabing bitawan si Kwan at walang magagawa sa kanila ang isang tao at Swiss knife. Pinapasok siya nito sa kanyang kwarto at kinausap siya. Na kahit siya pa noon ay miyembro ng IRA ay 30 taon na siyang nagtatrabaho para sa gobyerno at nagiging tulay ng dalawang grupo. Sinabi ni Kwan na kahit hindi niya alam kung sino ang may sala ay magbigay na lang siya ng mga pangalan na maaaring tugisin ni Kwan. Ngunit muling tumanggi si Hennessy na sinabing wala na silang komunikasyon sa IRA ng matagal ng panahon. Sinabi ni Kwan kay Hennessy na kung ang iyong anak at asawa ang sumapit ng pareho sa kalagayan ng aking anak, ay ano kaya ang gagawin ni Hennessy? Sumagot ito na gagawin niya ang lahat para lamang maibalik ang hustisya. Kaya't sinabi ni Kwan na yun mismo ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Kwan na magbabago din ang isip ng minister at biglang nagpaalam sa kanya. Pumasok si Kwan sa palikuran na dala ang kanyang grocery items, at nagtanim ng mga simpleng kagamitan sa loob ng palikuran at iniwan ito. Gawa sa lemonada, tali, at sigarilyo ay nagawa niyang pasabugin ang palikuran ng minister, na agad na pinuntahan ng mga otoridad at alamin kung ito'y gawa ng terorista. Ngunit sinabi ng inspektor na kilala ba niya kung sino ang may gawa. At nagkunwari si Hennessy na hindi niya alam. Kaya't ang sasabihin na lamang ng inspektor sa press na ito'y isang gaslight lamang. Ngunit alam nila na gawa ito ni Kwan. Dahil tumawag agad siya na nagsasabing ibigay ang mga pangalan sa kanya. Lubos ang galit ni Hennessy na nagbanta na hindi niya alam kung sino ang kinakalaban niya. Agad binabaan ng telepono ni Kwan si Hennessy, kaya't sinabi nitong hanapin ang lahat ng hotels at halugugin ang isang Chinaman. Tinawagan ni Hennessy ang kanyang pamangkin upang tulungan siya mula sa New York. Bumalik ang eksena kay Kwan na may dalang mas maraming kemikal na ginagamit niya upang gumawa pa ng iba't uri ng pampasabog. Ipinakita sa parking lot kung saan nandoon ang mga tauhan ni Hennessy na mayroong itinanim si Kwan sa kanilang sasakyan.
na inaakala nilang bomba ngunit ito pala isang papel na muling humihingi ng pangalan ng mga may sala sa insidente. Sinabi nila ito kay Hennessy na sinadyang hindi pasabugin ang kanilang sasakyan. Gusto niyang iparating na kaya niyang gawin ang maraming bagay sa minister. Biglang tumawag ang isang kasama niya at nahanap na nila ang lokasyon ni Kwan. Muling tumawag kay Hennessy ang ministro na si Davies dahil nabalitaan niyang binomba ang kanyang opisina. Sinabi ni Hennessy na isang matandang may galit sa kanya dahil namatay ang kanyang anak ang may gawa noon at hindi dapat mag-alala. Sapagkat iniisip na may kinalaman siya sa malagim na nangyari sa anak niya. Sinabi ni Davies na maging ang lahat ay iniisip ang ganon kay Hennessy. At giniit na pagbigyan niya ng pardon ang ilang terorista para tumigil na ang kaguluhan. Dumating na ang mga lalaking tutugis kay Kwan sa loob ng kanyang tinutuluyan. Siya pala ay isinuplang ng may-ari ng bahay. Agad naglagay ng harang si Kwan sa pintuan ngunit puwersahang sinira ito ng mga kalaban. Agad na umakyat si Kwan sa isang maliit na lagusan papuntang bubong at dahil sa katandaan ay nahabol siya ng dalawa na pinilit niyang sinipa at nilabanan. Makakatakas na sana siya ngunit hinatak siya pabalik at sinakol ng mamang kalbo, buti na lang ay nakahanap siya ng bote ng tandway at pinalo niya ang ulo nito. Nang lalabas na siya ulit sa bubong ay hinatak siya ni Panot na kasama ni Kalbo at pinalo siya ng kahoy. Nawala siyang no choice kung hindi tumalo na parang si Jackie Chan. Wala na, no choice pa. At pagbagsak niya ay naghihintay ang dalawa pang kontrabida. Pumasok siya sa bintana ngunit sinalubong siya ng sipa ng isang kalaban na sinipa din niya at nahulog sa hagdan. Habang dumating ang kalabang kamukha ni pambansang Cole Okoy, at naglaban sila sa hagdan, na pareho silang nahulog sa hagdan. Dumating na sila Kalbo at ang kasama niya kaya't nadakip si Kwan. Nang ilalabas na si Kwan ay binigyan niya ng headbutt si Kalbo na agad nahilo dahil walang buhok na poprotekta sa ulo niya. Biglang tinulak ni Kwan ang Kalbo palabas ng bintana na talagang nagpatulog sa kanya. Sumunod ang ibang kasama ngunit tuluyan na siyang nakatakas. Bumalik ang mga Cole Okoy kay Hennessy at sinermonan sila. Dahil walang nagawa ang apat na lalaki laban sa matandang Chinaman, na narinig pala ng kanyang asawa at tinanong ano ang kaganapan. Sinabi lang ni Hennessy na mag-impake siya at uuwi sila sa farm. Doon naman dumating ang kanyang pamangkin na si Sean na tinitigan ng asawa ni Hennessy na si Mary. Sinabi ni Sean na gusto ba ni Hennessy na iligpit na niya ang matandang Chinaman? Kinausap ni Hennessy si Sean na kailangan niyang kumbinsihin si Commander Bromley na hindi ang grupo nila ang dahilan ng pagbomba. At kailangan nila ang tulong ni Bromley. Sinabi ni Sean na bakit kailangan siya ang gumawa nito. Sapagkat siya pala ay isang kilalang Royal Irish Ranger at hindi dapat malaman ng kapwa nila Briton na tinutugis nila ang kasama nila. Palalabasin nila na si Bromley ang huhuli ngunit may lihim silang koneksyon dito. Isang gabi pinakita si Kwan na lumapit sa isang kotse at biglang pinatulog ang lalaking nakaupo sa kanyang kotse. Ito pala ay ang mga tauhan ni Hennessy na nagmamanman sa kanya. Kinabukasan ay nasundan pala ni Kwan si Hennessy na kasama ang kanyang kalaguyo sa isang restaurant na binigyan niya ng isang masarap na halik. Habang umalis ang babae upang gumamit ng banyo, ay hindi alam ni Hennessy na nakuhaan pala niya ng larawan ang kanilang halikan. Nice one! Pinadala ni Kwan kay Hennessy ang larawan at napamura na lang siya kahit mahal ang tinda sa restaurant. Nagkita na si Sean at si Commander Bromley, at hinihintay ko na lang na sumigaw siya ng Wakanda Forever. Ngunit hindi pala siya yon. Sinabi ni Bromley na kung makikipagtulungan sila ay dapat ang London Police kung saan siya kasama ang huhuli sa kanila. Pinipilit ni Sean na ito ay mga Irish na traidor na sinusulong nilang pakikipaglaban para sa kapayapaan. Sabi ni Bromley ito ay kabilang din sa kanilang organisasyon. Habang dumating sa kanilang farm ang mag-asawa at sinabi ng mga kasama niya na nakakita sila ng 4 na bomba na ginawa ni Kwan. At sila ay ligtas sa lugar na yon. Hindi nila alam na si Kwan ay papunta na sa kanilang lugar. Na nag-iensayo na tulad ni Jackie Chan gamit lamang ang sasakyan. Tinutulak niya ito na parang barbell. Gayon din ay nagtanim ng mga patibong tulad ni Rambo. At kinagabihan ay pinasok niya ang farm. Humanap ng magandang tiyempo upang makalusot sa mga bantay. Pinasok niya ang isang kulungan ng mga hayop at tinanim ang bomba. Naging bomberman na talaga siya. Natuklasan ng isang bantay na bukas ang barn. Kaya't nagtawag siya ng kasama. Inatake siya bigla ni Kwan at pinatumba. Sunod na dumating ang kasama niya na ganun din ang sinapit. Pagkatapos nito ay tinali niya ang dalawa. At lumabas habang hinintay na sumabog ang barn. Na kinagulat ng lahat sa farm. Inapula nila ang apoy at nang lumabas si Hennessy ay sinabi niyang minaliit niya ang kakayahan ni Kwan. Na humingi pa ng dagdag tauhan mula sa Belfast. Pumasok siya sa bahay at nakitang nag-eempake si Mary at sinabi ni Hennessy na mas mabuti pang manatili siya doon.
At marahil ay masundan siya nito kung aalis siya at malalagay sa panganib ang kanilang anak kapag pinuntahan niya ang kanilang anak. Sa sunod na eksena ay makikita ang mga miyembro ng IRA na naghahanda na naman ng isang bomba sa kanilang tinutuluyan at may pinaplanong muling pasabugin ang isang eroplano. Sinabi nila na dapat ito ay hindi matuklasan at malusat nila. Habang naghahanap sila ng isang biyaheng walang Irish na madadamay, kailangang mapasabog din sa gabing iyon. Samantala sa isang bar ay makikita ang isang reporter na nag-aayos ng kanyang mga ulat tungkol sa mga terorista. Maalalang ang lalaking ito ang kumuha ng larawan habang tumatangis si Kwan sa pagkamatay ni Fan. Nilapitan siya ng isang nakakaakit na dalaga na kung maalala siya ay si Maggie. Ang kalaguyo ni Hennessy nag-usap ang isa't isa sa bar. Nagpakilala ang lalaking reporter na si Ian. Habang bumalik ang eksena sa farm nila Hennessy na kinaumagahan na, naghahanda na sila sa pagbalik ng kanyang asawa sa London nang muling may pinasabog si Kwan na sasakyan. At nang sila ay pumunta isa sa kanyang tauhan ang sugatan. Puro bombahan na lang. Sinabi ng kanyang kasama na isang remote bomb na nakatanim ang ginamit na marahil nasa malapit na lugar lang si Kwan. Agad nilang ginalugad ang kagubatan upang mahuli si Kwan. Makikitang parang sinadya ni Kwan na masundan siya ng mga kalaban. Pumasok sila sa kagubatan at sinabi ng panot na kalaban na maghiwalay sila ng paghahanap. Sinadya ni Kwan na silaban ng usok upang makuha ang atensyon ng ilang kalaban. Ang unang kalaban ay may hawak ng baril ay agad natisot dahil hindi marunong maglaro ng Chinese garter. Agad tumambas sa lupa at tinakpan ni Kwan ang kumot na gawa sa dahon. Naapakan ng medyo matabang kalaban ang lupa at lumubog ito sa tusok ng pako na medyo kadiri. At pinuntahan ng kanyang kasama na nakatisod muli ng Chinese garter. Dahil hindi niya napansin ay nataya siya kaya't lumabas ang isang palaso na tumusok sa kanyang hita. Pinuntahan ni Kwan ang matabang kalaban at tinanong niya ng mga pangalan ng bomber. Hindi pa nakakasagot ang kalaban ay inabaril si Kwan sa balikat. At agad na tumakbo habang gumugulong. Mabuti ay nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtatgo sa puno. Bumalik ang medyo panot na kalaban at sinabi kay Hennessy na muli silang natakasan. Lalo siyang nagalit. Sinabi ng kalaban na kailangan nila ng isang lalaking mas pamilyar sa kagubatan. At iyon ay walang iba kung hindi si Sean. Sunod na eksena ay pinakita si Sean na pinuntahan si Mary ang asawa ni Hennessy sa isang hotel. Nagkatinginan sila sa loob ng kwarto at parang gutom na lobo niyang sinunggaban si Mary na parang isang karneng sariwa. Sa kalagitnaan ng pagkain ay tumawag si Hennessy at sinabing kailangan niya si Sean sapagkat hindi nila mahuli si Kwan. Nag-usap sila ni Mary at sinabi ang bago nilang plano na magbigay sila ng bagong code word na gagamitin sa pagbomba. At kung sino ang magsasabi ng code word sa mga otoridad ay ang siyang bomber. Sapagkat iba't iba ang kanilang code word kada grupo, ngunit sinabi ni Mary na hindi pa rin ito sapat upang maghiganti. Balik ang eksena kay Kwan na may tama ng bala sa kanyang balikat. Muling bumalik ang kanyang alaala at ang tunay na dahilan ng kanyang pakikipaglaban at yun ang kanyang pamilya. Pinainitan niya ang kutsilyo at nilagay sa kanyang balikat at sa sobrang sakit ay napaiyak siyang kamukha ni Jackie Chan. Natumba si Kwan at nawala ng malay. Doon ay bumalik ang bangungot ng nakaraan. Hinuli ang kanyang mga anak na babae ng pirata at napatay habang tumatawid sila papuntang Saigon bilang imigrante. Sila naman ang kanyang asawa ay nabaril. Iyon ang muling nagbigay ng lakas sa kanya upang muling bumangon. Dahil para kanino ba tayo bumabangon? Pinakitang may binabasang sekretong dokumento si Hennessy, ito pala ang lihim na dokumento tungkol kay Kwan. Na siya pala ay isa sa malakas na miyembro ng militar. Ayan basahin nyo, kaya pala hirap silang labanan siya. Malarambo pala siya. Habang biglang pumasok ng kwarto si Hugh McGrant isang kasamahan ni Hennessy ng matagal na panahon na. Nagtalo ang dalawa sapagkat hindi na umaakto ng tama si Hennessy. Nagulat siya na madami alam si Hugh McGrant. Sapagkat sinasabi ni Hugh McGrant na tama ang pagbomba na mas lalo silang nagtalo sapagkat si Hennessy lang daw ang nakinabang. Na may magandang bahay at nakikisama sa mga Briton at gumanda ang buhay. Sinumbat din ni Hugh McGrant na wala siyang ginawa sa kanilang pakikipaglaban. Nang muntik na silang magtalo ay sinabi nilang tapos na ang pinagsamahan nila. Nang lumabas si Hennessy sa kwarto ay napansin niyang walang malay ang kanyang paboritong aso. Agad niyang pinuntahan ang kanyang baril sa drawer ngunit wala na ito doon. Paglingon niya ay nandun sa loob si Kwan at nakatutok ang baril sa kanya. Sinabi ni Hennessy na bakit pati ang aso ay pinatay niya. Sumagot siyang natutulog lang ito at hindi papatay. Sinabi ni Hennessy na hanggang ngayon ay hindi pa din niya alam kung sino ang salarin. Pinilit ni Kwan na ang bomba ay may parte na tinatawag na Semtex-H ngunit ito din ang ginamit upang patayin ang kanyang anak. Ngunit mas kinagalit iyon ni Kwan na papatayin na sana siya.
Pinigilan niya ito, sa pagsasabing pinainan niya ang IRA kung magbigay ng code na gagamitin nila bago pagpasabog muli. Umalis si Kwan at nagbigay ng 24 na oras lang kung hindi ay papatayin niya si Hennessy. Samantalang sa opisina nila Bromley ay nakita ang isang kainahinalang lalaki na may sunog sa parteng kaliwang kamay. Na kung maalala ay nabangga ni Fan habang papunta sa tindahan ng damit. Ito ay kinilalang miyembro ng IRA. Habang sa isang kalsada sa London ay makikita si Maggie na bumaba ng isang bus. At agad na sumakay sa isang motor. Na naghintay lamang sila ng ilang minuto at makikitang maya-maya ay sumabog ang bus. Habang dumating na si Sean upang tagyusin si Kwan sa kagubatan, umalis siya nang walang kasama. Ganun na lamang ang gulat nila Bromley na naghintay ng code tulad ng sinabi ni Hennessy. Ngunit mas nagalit ang mga bomber at sinabing wala ng code na gagamitin. At isang Semtex muli ang ginamit na pangbomba. Sinabi ni Bromley na hindi sila mapagkakatiwalaan. Sumagot si Hennessy na isang tao lang ang nakakaalam siya at si McGrant. Biglang tumawag si Minister Davis na pagbibigyan na lang ang mga bomber sa gusto nilang pardon sapagkat 16 ang patay. May 48 na oras na lamang siya upang mahanap ang salarin. Sa pagbaba ng telepono ay dumating ang tauhan ni Hennessy na nagbabantay kay Mary. Sinabi nito ang masamang balita na ang kanyang asawa ay pinuntahan ni Sean sa kwarto ng 2 oras at hindi nila namamalayan na sinubaybayan sila. Doon din nalaman ni Hennessy ang namamagitan sa kanyang pamangkin at asawa. Muling pinakita ang mga bomber na tapos na ang ginawa nilang bomba. Sinabi nila na papasabugin ang bomba kapag ang nilagay na oras ay nag-iba ayon sa sinet nilang timer. Ang gusto nilang lagyan ay ang biyaheng papuntang Roma kung saan may pagpupulong ukol sa seguridad. At babaeng kasama nilang si Sarah, na tunay na pangalan ni Maggie. Ang inatas ang magdala nito, habang sa opisina nila Commander Bromley ay may nahanap na kapareho ng kamay ng taong sinasabing maaring ang bomber. Ito ay pinangalanang si Patrick O'Reilly na nakita sa mga CCTV na nakikipagpulong sa isang lugar kung saan makikita ang mga miyembro ng IRA. At doon din nakita si Hugh McGrant na kasama nila. Matapos noon ay tumawag si Bromley kay Hennessy at sinabi lahat ng kanyang nalaman. Sinabi din nito na ang Judas ay si McGrant na nakita nilang papunta sa kanyang lugar. Sinabi ni Bromley na gawin niya ang tamang hakbang at kunin kay McGrant ang mga impormasyon at paaminin siya sa mga sala niya. Upang mailigtas ang kanyang sarili. Galit na pumasok si Hennessy sa loob ng kwarto kung saan pumasok si McGrant walang ano-ano'y tinutukan niya ng baril at pilit na pinaamin ang lahat ng nalalaman nito. Kung saan kailangan pa niyang barilin ang paa nito upang umamin at sa wakas ay sinulat nito ang 4 pang lalaking kasabwat. At ang isang babaeng si Maggie na kalaguyo niya, na ang tunay na pangalan ay Sarah McKay. At sa sobrang galit ng mga revelasyong ito kay Hennessy ay makikitang tinapos niya ang buhay ni McGrant. Habang natapos ang banatan ni Ian at Maggie ay nagawa ni Maggie na taniman ng bomba ang laptop ng reporter na si Ian. Habang ito ay nasa banyo ginamit niya ang alindog at kahinaan ng reporter. Bago tugisin ni Sean si Kwan ay tumawag si Hennessy sa kanya. Na nagsasabi ng detalye ng mga bomber na pumatay sa anak ni Kwan, dahil yun ang kanyang pangako kay Kwan at tanging hinahanap ni Kwan. Sa kagubatan kung nasaan si Kwan ay nagsimula na siyang tugisin ni Sean. Makikita ang maaksyon nilang laban, gamit ang ilang armas at mano-manong pakikipaglaban, na halos mahirapan si Kwan dahil sa iniinda niyang sugat sa balikat. Ngunit nagawa pa din niyang matalo si Sean gamit ang kasanayan na nakuha niya sa Special Force gamit lamang ang sanga ng puno. Doon ay nakatali si Sean na binanggit kay Kwan na hawak niya ang detalye ng bomber at ang maaari nilang lokasyon na nasa cellphone niya. Na binigay ni Hennessy sa kanya. Sinabi ni Sean na tulad niya, umuwi si Sean sa kanyang tiyuhin at sinabi ang nangyari. Maging ang detalye ng bomber ay sinabi niya kay Kwan. Nakita niya doon ang nakahandusay na katawan ni McGrant. At doon ay sinabi ni Hennessy na nagtaksil siya, sapagkat nalaman niya ang relasyon nila ni Mary. Sinabi ni Sean na wala siyang sinabihan tungkol sa code. Sinabi ni Hennessy na siya ay niloko lang ni Mary upang magkwento ng mga plano nila. At si Mary ang lumapit kay McGrant, habang si McGrant ang nagsabi sa bomber tungkol sa code kaya nalaman ng bomber ang mga plano nila. Lahat iyon ay planong makaganti kay Hennessy. Sinabi niya na iligpit niya ang bangkay ni McGrant, at bago bumalik sa New York ay may huli siyang misyon. Dahil alam na nila Bromley ang lokasyon ng mga bomber ay minamana nito sa labas ng gusali gamit ang ilang sniper at SWAT na nakaabang sa kanila. Hindi nila namalayan na umakyat sa kwarto si Kwan at nagpanggap na isang gas technician na sinamahan mismo ng may-ari. Agad na nagligpit ang mga terorista at makikitang nandun din si Maggie. Ininspeksyon nila ang dalang gamit ni Kwan. Hanggang nang inalis nila lahat ng laman ay bumungad sa kanila ang isang mahabang baril. Na agad kinuha ni Kwan at kinalabit.
Nagkagulo sa kwarto at naglabas ng baril ang 4 na lalaki. Ngunit nagawang tamaan ni Kwan ang 2 dito at agad namatay. Habang ang pang-3 lalaki ay pinaputukan siya sa gilid, at agad niyang naaga ang baril at pinalo ng telebisyon at namatay. Ang pang-4 na lalaki ay sinaksak siya sa kamay at ginamitan niya ng tela upang mahuli at kalaunan ay nagawa niyang sakalin. Sabay dumating ang mga pulis habang pasimpleng umalis si Kwan na nagtalukbong na may dalang aso. Agad iniulat ng SWAT na 4 ang patay at isang babae na lamang ang naiwang buhay at yun si Maggie. Pinilit nila itong paaminin ukol sa pagtatanim ng bomba na kailangan pa nilang habaran at maltratuhin hanggang umamin kung nasaan ang bomba. At sa huli ay hindi nag-iwan ng bakas ang mga pulis at pinatay si Maggie. Habang sa paliparan ay hinanap nila ang taong nagngangalang Ian Wood. Sapagkat inamin ni Maggie na ang bomba ay nasa kanyang laptop. At nang mahanap ito ng mga pulis ay agad silang tumakbo at tinapon ang laptop sa lugar na walang tao. At sa kahit papaano ay walang seryosong nasaktan. Doon ay inalerto lahat ng kapulisan ni Bromley na hanapin ang isang Chinaman. 60 na taong gulang, na siyang tumugis sa mga terorista. Makikitang nasa bus na si Kwan na may tumutulo pang dugo at naipaghiganti ang kanyang anak. Bumalik ang eksena kay Hennessy na kinausap ng mainam ni Minister Davis at sinabing ang babaeng si Maggie ay may mga record ng palaging pagtawag sa kanya mula pa noon. Sinabi ni Davis na hindi siya ngayon papaalisin sa pwesto ngunit ipapatawag siya at aaminin ang lahat ng kanyang nalalaman habang binabantayan ng mainam ang kilos niya. Pinakitang binuksan ni Mary ang pinto at doon ay nagpakita si Sean na binaril si Mary at pinatay. Ito pala ang huling utos ni Hennessy sa kanya. Nang makauwi si Hennessy ay nagulat siya nang dumating si Kwan. Sinabi niya dito na sinabi na niya ang detalye ng mga bomber kay Kwan. Ngunit sinabi ni Kwan na ang larawang ito ang nagpapakita na may ugnayan siya kay Maggie na siyang bomber at pumatay sa maraming tao. Sinabi ni Kwan na pindutin niya at ipadala sa internet upang makita ng buong mundo ang lihim nilang ugnayan. Nawala siyang nagawa at pinindot ito. Habang umuwi na si Kwan sa kanyang bahay na hinintay ni Lam. Makikitang nakaabang ang grupo at naghihintay ng utos upang patayin siya. Ngunit sinabi ni Bromley na may utang na loob sila sa Chinaman at hindi siya sisuko sa anuman ang mangyayari. Kaya't sila ay magmamasid lang at mag-uulat kay Bromley. Pinakitang muling yumakap at humalik si Kwan kay Lam, na naiwang nagmamahal sa kanya. Dito na natatapos ang ating palabas. Kung nagustuhan ninyo ay mag-like at subscribe para sa magandang kalidad na pelikula. Salamat!